Sabi nila, sa bawat kanto ng gabi, may ilaw na magtuturo ng direksyon. Pero minsan, hindi ilaw ang magdadala sa'yo, kundi ang isang tao na hindi mo inaasahang makikilala. Ako si Arkin, at ito ang kwento kong paano ako nahulog, hindi sa dilim, kundi sa lalaki sa may ilaw ng poste. Gabi yon, 10:00 na ng gabi. At kakagaling ko lang sa overtime sa trabaho. Pagod na pagod ako. Dala-dala yung bag ko at halos wala na akong lakas. Habang naglalakad ako pauwi sa kalsadang medyo madilim, napansin ko na may isang ilaw ng poste na nag-iisang maliwanag sa gilid ng daan. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaki, nakasandal sa poste, parang may hinihintay. Nakaputing t-shirt at faded na pantalon. Medyo pawisan pero halatang sanay sa gabing katahimikan. Ang pangalan niya, nalaman ko kinabukasan. Siya si Jethro. Noong una hindi ko siya pinansin. Pero napapansin kong nakatingin siya sa akin, natawa ako ng mahina. Ang awkward kasi. Ako yung tipong nerdy, tahimik, hindi sanay makipag eye to eye contact. Pero siya, diretsong tumitig, tapos ngumiti na parang may alam tungkol sa akin. Uy, bossing, madalas ka bang dumadaan dito? Sabi niya. Nagulat ako. Hindi ako sanay na pinapansin ng isang estranghero. Oo. Dito kasi ako umuwi. Sagot ko na medyo nagmamadali. Pero hindi ko akalaing susundan niya pa ng tanong. Ikaw si Arkin, di ba? Natigilan ako. Paanong alam niya yung pangalan ko? Nakita na kita dati. Taga rito ka lang din eh. Ako si Jethro. Wika niya. At doon nagsimula ang unang maikli naming usapan. Hindi simpleng kwentuhan lang. Hanggang sa napansin kong nakangiti ako habang naglalakad palayo. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba sa paraan ng ngiti niya. Sa tono ng boses niya. At mula noon, gabi-gabi ko siyang nakikita. Palagi sa may ilaw ng poste. Pag uwi ko ng gabing yun, huminga ako ng malalim. Humiga ako sa kama. Inisip ko yung simpleng hi at hello naming dalawa. Di ko alam kung bakit. Ramdam ko yung may nagsimula. Parang ang liwanag ng poste. Hindi lang basta sa kalsada sumindi. Kundi pati na rin sa loob ng dibdib ko. Hindi ko inaasahan na sa isang simpleng poste ng ilaw ang magiging dahilan ng umpisa ng kakaibang pagkakaibigan namin ni Jethro. Pero minsan may mga bagay na hindi mo inaasahan. Yun pala ang magpapasaya sa'yo. Kinabukasan, halos sabay ulit ang oras ko pauwi. At gaya ng dati, andun na naman siya. Nakatambay sa ilalim ng poste, parang ako talaga ang hinihintay. Uy, Arkin! Sigaw niya agad nung makita ako. Medyo natawa ako kasi parang ang bilis niyang maging close. Uy, Jethro. Sagot ko sabay taas ng kamay na parang awkward na wave. Di ko alam kung bakit pero imbes na dumiretso ako pauwi,
Bigla akong naisipang tumigil sandali. "Anong ginagawa mo lagi dito?" tanong ko. Ngumiti siya at tumingin saglit sa itaas ng poste. "Wala lang, tambay. Tahimik kasi dito tsaka inaabangan kita." Napatigil ako. Di ko alam kung seryoso ba siya o trip lang. "Inaabangan mo ako? Eh bakit naman?" Wika ako. Kasi gusto ko ng kausap. Tsaka mukha kang mabait." Napailing ako at natawa pero hindi ko maitago na kinilig ako sa sinabi niya. Hindi kasi ako sanay na may nagsasabing interesting ako. Sanay akong invisible, tahimik lang sa sulok. Pero heto si Jetro, binibigyan ako ng atensyon. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano tungkol sa trabaho ko sa opisina, tungkol sa kanya na nagtatrabaho daw bilang delivery rider. Simple lang siya pero masayahin, palatawa at parang walang problema sa mundo. At habang nag-uusap kami, napansin ko na parang mas maliwanag ang ilaw ng poste. O baka naman, mas maliwanag lang talaga ang gabi dahil sa kanya. Habang pauwi ako, sumigaw siya. Sabi niya, "Arkin, bukas ulit ha. Dito lang ako." Napangiti ako at tumango. Sa loob-loob ko, parang inaabangan ko na rin siya bukas. May mga bagay na nagsisimula sa simpleng usapan. Minsan humahaba ng humahaba hanggang sa hindi mo namamalayan. Gusto mo na palaging may kasunod. Ganun ang nangyari sa amin ni Jetro. Mula sa simpleng bati sa poste, nauwi sa mas mahabang gabi ng kwentuhan. Paglabas ko ng trabaho, medyo pagod ako. Pero sa isip ko, may gumugulo. Andun kaya si Jetro? At hindi nga ako nagkamali. Nandoon ulit siya, nakatambay, nakaupo sa maliit na bangketa sa ilalim ng ilaw ng poste. Nang makita niya ako, ngumiti siya kaagad. "Uy, sakto. Iniisip ko kung dadaan ka pa." Wika niya. Napangiti na rin ako at imbes na umuwi agad, tumigil ako sa tabi niya. "Alam mo, baka isipin ng tao, tambay na talaga natin to." Biro ko. Sabi naman niya, "Edi ayos, at least may kapartner na akong tambay." Nagtawanan kami sandali hanggang sa bigla niyang inalok. "Gusto mo ng kape? May 24/7 convenience store dyan, no? Malapit lang." Nagdalawang isip ako. Pero dahil sa ngiti niya, napapayag din ako. Bumili kami ng tig-isang 3-in-1 sa baso at naupo ulit sa bangketa. Kape sa kamay habang tumatawa sa mga kwento niya tungkol sa mga customer na kinukulit siya sa trabaho. Alam mo, Arkin, tahimik ang tao pero kapag nakilala ka pala, masaya ka rin kausap. Wika niya. Hindi ako madalas kinakausap kasi." Sagot ko naman. "Eh di ngayon, lagi na. Ako nang bahala." Hindi ko alam kung biro lang ba yun pero ramdam kong may bigat sa sinabi niya. At sa simpleng gabing yun, habang iniinom namin ng mainit na kape sa malamig na hangin, naramdaman ko ang kakaibang init na hindi galing sa inumin, kundi sa tabi kong nakaupo. Pag-uwi ko, dala ko pa rin ang amoy ng kape sa labi at ngiti ni Jetro sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko,
Hindi lang ilaw ng poste ang aasahan ko gabi-gabi, kundi siya na rin. Di ko alam kung bakit mabilis ang takbo ng mga gabi namin ni Jethro. Mula sa simpleng bate, naging kwentuhan, hanggang sa hindi ko namamalayan. Hinahanap-hanap ko na talaga siya. At isang gabi, may nangyari na hindi ko makakalimutan. Late na ako umuwi nun, bandang 11:00. Akala ko wala na siya, baka umuwi na rin. Pero laking gulat ko nung makita ko siyang nakaupo pa rin sa ilalim ng poste. Parang ako talaga yung hinihintay. Akala ko di ka nadadaan. Sabi niya, sabay tayo agad at lapit sa akin. Medyo overtime pero eto, buhay pa. Wika ako naman. Natawa siya, sabay kuha ng bag ko. Ang bigat na ito. Parang ikaw. Ako na magdadala, baka mapagod ka lalo. Wika niya. Uy, wag na, nakakahiya. Wika ako naman. Hindi ako napapagod para sa'yo. Natigilan ako. Di ko alam kung biro na naman o may halong seryoso. Pero ang totoo, kinilig ako. Habang naglalakad kami, biglang may aso na malikot na tumakbo papunta sa akin. Napatras ako. At bago pa ako matisod, biglang hinawakan ni Jethro ang kamay ko. Mahigpit at mainit na parang ayaw niya akong pakawalan. Relax, hawak kita, sabi niya. Natahimik ako. Di ko alam kung ano isasagot. Ang alam ko lang, hindi niya agad binitiwan ng kamay ko. Kahit lumampas na yung aso, at ako naman, hindi ko na rin sinubukang bawiin. Habang naglalakad kami, magkadikit pa rin yung kamay namin, walang salita. Pero sa katahimikan, ramdam kong may sinisimulan na. Pagdating namin sa kanto kung saan ako liliko pa uwi, binitiwan niya na rin yung kamay ko. Pero ngumiti siya. Arkin, bukas ulit ha. Huwag kang mawawala. Wika niya sa akin. At sa puso ko alam kong kahit hindi niya sabihin, hindi ko gugustuhin na mawala. Kung dati, pagod lang yung bitbit ko sa pag-uwi. Ngayon, may kasama ng kilig at excitement. Ang dating madilim na kalsada nagkaroon ng saysay dahil kay Jethro. At sa gabing ito, hindi lang simpleng usapan niyang nangyari, kundi harutan na parang wala nang bukas. Paglabas ko ng trabaho, nagmadali akong umuwi. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil gusto ko nang makita siya. At gaya ng dati, nandoon na naman si Jethro. Nakaupo sa ilalim ng poste, nakangiti, na parang ako ang matagal nang hinihintay. Uy, late ka ah. Akala ko hindi ka na darating. Bungad niya. Traffic eh. Pero dito pa rin ako. Sagot ko sabay kindat ng mahina. Napahalakak siya. Oh, marunong ka na rin mag-joke ah. Medyo nahahawa ka na sa akin. Wika niya. Umupo kami sa bangketa. Nagkwentuhan hanggang sa bigla niyang tinapik yung balikat ko. Arkin, seryoso. Tawa ka nga ng malakas. Lagi kang pabulong. Natural lang na mahina yung boses ko. Wika ako. Ayusin natin yan. Wika naman niya. At bigla niya akong kiniliti sa tagiliran. Napaigtat ako. Na halos matapon yung hawak kong bottled water. Uy, wag kang ganyan, sigaw ko. Habang pilit kong tinatanggal yung kamay niya.
Pero lalo siyang nangulit hanggang sa napatawa na rin ako ng malakas. Ayan, at least narinig ko na yung tunay mong tawa. Sabi niya na nakangiti. Namula yata ako. Sabi ko, ang corny mo, Jetro. Sabi naman niya, corny na kung corny basta ikaw yung pinapatawa ko. Natigilan ako pero bago pa ako makasagot, bigla niyang ginulo yung buhok ko. Ang kulit mo, sabi ko. Pero gusto ko na rin yung ginagawa niya kasi pakiramdam ko. Unti-unti niyang tinatanggal yung pader na matagal ko nang itinayo sa sarili ko. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi ko na napigilang ngumiti mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, kung ganito lagi ang gabi, baka masanay akong may kasama at baka mahirapan na rin akong mawala siya. Ang hirap pala kapag nasanay ka na sa presensya ng isang tao. Gabi-gabi ko na siyang hinahanap at kahit hindi ko pa sinasabi, alam kong may kakaiba na akong nararamdaman. Pero paano kung nahahalata na rin niya? Dumating ako ng medyo maaga kaysa sa usual. At gaya ng inaasahan, nandun na naman si Jetro. Nakasandal sa poste, hawak ang soft drinks, parang model ng gabing tahimik. Uy, advance ka ngayon ah, sabi niya. Namiss kasi kita eh. Bigla ko nasabi, sabay takip agad ng bibig ko. Nagulat ako sa sarili ko, honestly. Pero imbes na pagtawanan ako, ngumiti lang siya. Yung tipong hindi pilyo, kundi seryoso. Namiss din kita, Arkin. Tumahimik kami sandali. Ramdam ko yung kabog ng dibdib ko. At para bang mas maliwanag pa ang ilaw ng poste sa gabing yun. Habang nag-uusap kami, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Hindi yung tipong simpleng tingin lang, kundi parang sinusuri niya yung bawat kilos ko. Bakit ka ganyan tumingin? Tanong ko na medyo kinakabahan. Wala, gusto ko lang kabisaduhin yung mukha mo. Wika naman niya. Ha? Bakit naman? Sagot ko. Para kahit wala ka dito, malinaw ka pa rin sa isip ko. Natawa ko ng mahina pero sa loob-loob ko, gusto ko na lang matunaw sa kinauupuan ko. At bago pa kami umuwi, bigla niyang nilagay yung kamay niya sa balikat ko. Hindi siya nagsalita pero ramdam ko yung bigat at init ng haplos niya na para bang sinasabi niyang hindi niya kailangan ng salita. Habang naglalakad kami pa uwi, nagdikit yung braso namin. Hindi ko na iniwas, sabi ko sa sarili ko. Baka nga hindi na to simpleng pagkakaibigan lang. At kung totoo man, handa ba akong tanggapin? Kapag nasanay ka na sa saya, mahirap pag bigla kang makaramdam ng layo. Gabi-gabi si Jetro yung nakasanayan kong kasama. Pero sa isang iglap, parang may nagbago. At hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip o totoo na ngang may dahilan. Isang gabi gaya ng nakasanayan, dumiretso agad ako sa ilalim ng poste. Pero laking gulat ko nung wala dun si Jetro. Tahimik ang paligid at tanging ilaw lang ng poste ang nagbabantay sa akin. Nagantay ako ng ilang minuto, 10 minuto, halos kalahating oras, pero walang dumating. Baka busy siya sa trabaho, bulong ko sa sarili ko. Pero sa totoo lang, may kumurot na kaba sa dibdib ko.
Kinabukasan sakto namang nagkita kami. "Uy, Arkin!" Pati niya pero hindi tulad nung dati. Medyo seryoso yung mukha niya. Parang may iniisip. "Hindi ka dumating kagabi," sabi ko, diretso. May dinaanan lang. Pasensya na." Simple lang yung sagot pero ramdam ko yung layo. Hindi siya nagbiro. Hindi siya tumawa. At nung magkasabay kami pauwi, halos wala kaming kwento. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-overthink pero may hadlang na biglang sumulpot. Pagdating namin sa kanto, hindi na niya ako tinapik. Hindi niya ginulo yung buhok ko gaya ng dati. Nagpaalam lang siya ng mahina. "Good night, Arkin." At sa unang pagkakataon, hindi maliwanag ang pakiramdam ko sa ilalim ng ilaw ng poste. Parang unti-unti siyang lumalayo. Ang hirap kapag sanay ka ng may kasabay sa gabi tapos biglang wala. Ang ilaw ng poste na dati kong inaabangan parang naging maputla. Pero minsan, ang layo ng isang tao, hindi dahil ayaw niya sa'yo, kundi dahil may tinatago siyang dahilan. 2 gabi siyang hindi dumating. Pakiramdam ko, nilalamon ako ng katahimikan habang nag-aabang sa ilalim ng poste. Hindi ako mapakali. At sa opisina pa lang, iniisip ko na kung darating ba siya o hindi. Hanggang sa 3 gabi, nakita ko siya. Nakasandal ulit sa poste pero halatang pagod at malungkot ang mga mata. "Jetro," tawag ko. Ngumiti siya pero pilit. Sorry Arkin. Hindi kita sinasadyang iwasan." Umupo kami sa bangketa gaya ng dati. Tahimik lang siya. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. "Na-aksidente yung motor ko sa delivery. Wala namang malala pero medyo sugatan ako. Nahiya lang akong ipakita sa'yo. Yung na parang sablay ako." Wika niya. Natigilan ako. "Jetro, kahit sugatan ka, kahit ano pa yan, hindi mo kailangang umiwas. Hindi naman ako nandito para husgahan ka." Tumitig siya sa akin at doon ko nakita ang bigat na matagal na niyang tinatago. "Arkin, hindi kasi ako sanay na may taong naghihintay sa akin. Ikaw lang yung gumagawa niyan. Natatakot ako na baka masanay ako tapos mawala ka." Hindi ko napigilang hawakan ang braso niya. Kung ako rin, natatakot na mawala ka, paano na?" Tahimik siya pero dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi yung pilyong ngiti na dati, kundi yung ngiti ng isang taong nakahanap ng kakampi. Sa gabing yun, kahit may sugat si Jetro, doon ako mas nahulog kasi sa wakas, nakita ko rin yung totoo niyang takot at ang totoo niyang puso. At sinabi ko sa sarili ko, kung iiwas siya, ako na lang ang lalapit. Kapag matagal mo nang tinatago yung nararamdaman mo, darating din yung sandaling hindi mo na kayang pigilan. At minsan ang mismong ilaw ng poste ang naging saksi sa lahat ng kwento namin. Siya rin ang magiging saksi ng aming katotohanan. Gabi na naman at gaya ng dati, nandun kami sa ilalim ng poste. Medyo tahimik ang paligid pero ramdam ko na pareho kaming may gustong sabihin. "Arkin," bungad ni Jetro habang pinaglalaruan yung lata ng soft drinks.
Salamat kahit ang dami kong sablay, andito ka pa rin. Wika niya. Ngumiti ako. Sabi ko, sira, di naman kita iiwan. Tumitig siya sa akin ng diretso, walang paligoy-ligoy. At doon ko naramdaman na hindi na ako pwedeng magtago. Jethro, halos pabulong na sabi ko. Ano yun? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Sabi ko, ayoko na kasi itago eh. Gabi-gabi na kitang hinahanap. Hindi lang dahil sa tambay, kundi dahil ikaw na mismo yung hinahanap ko. Natahimik siya. Sa ilang segundo, kaba yung naramdaman ko pero bigla siyang ngumiti. Hindi pilyo, hindi pilit, kundi totoo. Arkin, akala mo ba ikaw lang? Gabi-gabi din kitang inaabangan eh. Kahit gaano pa ako kapagod, basta makita lang kita. Parang okay na ang lahat. Bago pa ako makasagot, lumapit siya. Unti-unti hanggang sa ramdam ko na yung init ng hininga niya at sa ilalim ng ilaw ng poste, nagtagpo ang mga labi namin sa unang halik. Walang salita, wala nang kailangang ipaliwanag. Pagkatapos ng halik, magkahawak kaming dalawa na nakatingala sa poste. Alam mo Arkin, hindi na lang ito tambay spot. Ito na yung lugar kung saan minahal kita. Bulong niya sa akin. At doon ko naramdaman, hindi na ako nag-iisa sa dilim. Sabi ko noon, ilaw ng poste ang tanging nagbibigay linaw sa madilim kong gabi. Pero nagkamali ako. Hindi pala ilaw ang hinahanap ko, kundi si Jethro. At nang dumating siya, mas maliwanag pa sa kahit anong poste ang buhay ko. Mula nang mangyari ang ulang halik na yon, hindi na naging pareho yung gabi namin ni Jethro. Mas naging bukas kami, mas naging totoo. Hindi na kailangan ng paligoy-ligoy, hindi na kailangan ng pagtatago. Gabi-gabi kami pa rin yung nakikita sa ilalim ng poste pero ngayon, hindi na lang kwentuhan o tawanan. Minsan, tahimik kaming magkahawak kamay, nakatingala sa ilaw habang iniisip kung paano kami dumating sa puntong iyon. Arkin, kung dati tambay lang to, ngayon parang simbahan na sa akin kasi dito kita natagpuan. Sabi niya isang gabi. Natawa ako. Sabi ko naman, simbahan talaga. Hindi ba pwedeng coffee shop na lang? Tapos sabi niya, uy, seryoso ako. Kasi dito nagsimula ang lahat eh. At gusto kong tandaan na kahit anong mangyari, babalik tayo rito. Ngumiti ako at dumikit yung ulo ko sa balikat niya. Sabi ko, basta ikaw ang kasama ko kahit saan. At sa simpleng lugar na yon, nag-umpisa ang isang relasyon na hindi nakatali sa oras o lugar, kundi sa tiwala at pagmamahala namin. Hindi ko inakalang sa ilalim ng isang simpleng poste ng ilaw ko makikilala ang taong magbibigay ng liwanag sa buhay ko. Si Jethro, ang taong nagpatunay sa akin na minsan hindi mo kailangan ng grandeng simula, minsan sapat na yung simpleng ngiti sa dilim. At isang taong handang manatili. At hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa kalsada na yon, napapatingala ako. Kasi doon sa ilalim ng poste, natagpuan ko ang isang pag-ibig na hindi na mawawala. Ako si Jethro, mula sa tambay sa poste hanggang sa pag-ibig na dala kahit saan. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.